Mga kaibigan, mga kababayan, magandang araw po ng Sabado, September 28 na po, 2024. Meron po tayong latest na weather update po mga kaibigan sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho yan, palike and subscribe po muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel. At pahit na rin po ng notification bell para lagi po kayong ma-notify sa lagay po ng ating panahon. At kaibigan, tapusin mo po yung video. Meron po tayong tip sa dulo ng ating video, yung paghahanda po sa ating bagyo. So mga kaibigan, tatlong sama po ng panahon ang ating binabantayan. Ngayon, kabilang ang tropical depression po sa labas po ng par, itong si Maron po na malulusaw na po mga kaibigan. Kasama rin po itong si Bagyong JB na lalapit naman sa bansang Japan. At ito po yung pangatlo, si Bagyong Julian po na inaasahang bubulosok po pababa ang Bagyong Julian at magiging typhoon category po. Malakas po na bagyo ito mga kaibigan kapag sinabi nating typhoon category. Posible din po magtaas ng signal number 3 hanggang 4 po ang Northern Luzon mga kaibigan. Depende po sa pagkilos at lakas po nitong bagyo. Posible din po tumama ito sa area po ng Batanes sa may Lunes na po mga kaibigan or sa Martes. Ayon na rin po yan sa pagkatala ng Pag-asa. Posibleng magkaroon po ng rapid intensification o mabilisang paglakas ang bagyo mga kaibigan. Dahil po ilang araw po ito mag-i-stay sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin po sa pagkatala ng Pag-asa, ito pong tropical storm, Bagyong Julian mga kaibigan, as of now meron po itong 445 kilometers dito po sa may bandang east of southeast of Bayat, Batanes. Dito naman sa may bandang east of Basco, Batanes, may layo po itong 425 kilometers. So maging mapagbantay tayo mga kaibigan. As of now, ang lakas po ng kanyang hangin ay nasa 65 kilometers per hour na mga kaibigan, na may buksong pumapalo up to 80 kilometers per hour. Pa southwestward po ang kilos, pabaligtad po ito mga kaibigan, sa bilis po na 20 kilometers per hour. Medyo mabagal yung pagkilos siya mga kaibigan. So ilang araw pa itong mananatili ng paikot-ikot sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. So ngayon pa lamang po mas maganda, nakahanda na po tayo sa banta po ng pag-uulan mga kaibigan. Itinaas na rin po mga kaibigan sa ilang bahagi po ng Luzon ang storm signal number 1 at sa ilang bahagi ng ating bansa posibleng mas tumaas pa po ito. Dito po sa Papuyan Island, eastern portion po ng mainland Cagayan, kasama po yung mga lugar po na yan nakapalibot po sa mainland Cagayan, apektado po yan ng storm signal number 1 dahil nga po sa malakas na hangin na pumapalo po up to 39 to 61 kilometers per hour. Medyo malakas iyon mga kaibigan, so mas maganda na nakamonitor tayo dahil kung titignan po ninyo, hindi lamang etong part ng Luzon po ang posibleng makaranas po ng storm signal number 1. Pinagtatala po o sa pagkatala ng Pag-asa, posibleng umabot hanggang signal number 3 kapag nag-landfall na po ito dito po sa may bandang extreme Northern Luzon. So mas maganda nakantabay tayo. Kung titignan nyo mga kaibigan, by September 29, ito po ay araw po ng linggo, sa area po ng Aurora, Calabarzon, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Aklan at ilang bahagi po ng northern portion ng Antique ay magkakaroon din po ng storm signal number 2 hanggang number 3 po. So mas maganda nakabantay tayo mga kaibigan. Bakit papalo ng signal number 3 mga kaibigan? Sirkulasyon po ng hangin, ito nga pong si Bagyong Julian ay palakas po ng palakas sa paglipas po ng mga oras. Kaya naman mas maganda nakabantay po tayo mga kaibigan. Bagyong Julian tumataas ang chance ng maglandfall sa area ng Batanes. So bilang isang typhoon category. And as of now, ito ay tropical storm pa lamang. Sabihin natin bagyo or posible na sa mga susunod na oras ay maging isang malakas na bagyo na ito mga kaibigan. Kaya mas maganda, tulad ng aking sinasabi, yung mababang lugar po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa, mas maganda po nakahanda na tayo sa posibleng pagbabaha kung sakasakali man po. Ngayon pa lamang linisin na natin yung mga kanal, yung maraming basura. Kapag nakabara po yan sa kanal, yun po talaga yung mabilisang pagbabaha po. At yung mga landslide prone area sa mga mountainous area mga kaibigan, mag-ingat po kayo dyan. So bakit nga ba sobrang lakas itong mga kaibigan? Dahil kung titignan nyo
nyo naman, huling bagyo na ito mga kaibigan. Pinapalakas po kasi itong si Bagyong Julian ng mga bagyo nakapalibot sa kanya, no, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Kasama pa dyan ang pag-transition nga po or pagkawala ng habagat at pagpasok naman by next week nito nga pong northeast monsoon or hanging amihan. So expected natin sa mga susunod na araw bago po lumabas ng PAR, eto nga pong si Bagyong Julian ay makakaranas po tayo ng malamig na pag-uulan. Dahil nga po hanging amihan, alam naman natin ang gagaling niya sa may bandang silangan, sa may Siberia, dumadaan mo ng China, papasok po yung hangin dito po sa Southeast Asia, which is apektado po ang bansang Pilipinas ng malamig na hangin mga kaibigan. So mas less naman yung ibinibigay ng bagyo nitong northeast monsoon mga kaibigan or amihan kung ikukumpara po natin sa hanging habagat. Pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad dahil tulad na lamang po nito, wala po tayong minomonitor na hanging habagat ngayon, pero sunod-sunod naman yung mga bagyo. Noong mga nakaraan, na yun din sa pagkatala ng pag-aasta, storm break tayo hanggang matapos yung Setyembre, pero dahil nga po sa climate change, nagbago yung sirkulasyon ng hangin, no? Lagi naman yan nagbabago mga kaibigan, so wag po tayo magtaka. Nabuo po, eto nga pong mga bagyo sa loob at sa labas ng ating bansa. Eto nga taon po ng 2024, 10 bagyo na po ang pumasok sa ating bansa mga kaibigan. At ngayong Setyembre lamang naitala po 6 na bagyo na. At pang-6 po, ito pong si Bagyong Julian mga kaibigan. So bilang pagkatapos mga kaibigan, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Tips sa paghahanda dito nga po sa paglandfall o sa paglakas itong si Bagyong Julian. Number 1 mga kaibigan, mas maganda manatiling informed tayo. Ibig sabihin nito, lagi tayo nakaantabay sa ating mga weather update para alam po natin yung mga lugar na tatamaan po ng malakas na pag-uulan. Especially mga nakataas na storm signal number 1 hanggang number 3. Pangalawa, secured po natin ang ating mga ari-arian, mga kagamitan. Kapag ka nagkaroon po kasi ng bigla ang pagbabaha, no, mas maganda nasa second floor na po yung ating mga gamit mga kaibigan. O kung di naman, yung mga importanteng gamit natin, itabi natin, especially yung mga appliances na pag nababasa ay nasisira po mga kaibigan. Pangatlo, no, ito po, mag-imbak po tayo ng supply ng pagkain. So yung mga nagsabi ng mga nakaraan, wala daw silang pang-imbak ng supply ng pagkain. So kung ano lang po yung kaya natin mga kaibigan, tulad ng bigas, mga delata, yan po ang tinutukoy ko. Siguro naman hindi naman yung mabigat sa atin, no, kung bibili tayo ng mga ganun kahit pa ilan-ilan. O sabihin na natin supply for 1 week po, no, habang wala pa, hindi pa nakakalabas yung bagyo sa ating bansa. So ito po sinasabi ko, pang-apat, lumikas po or mag-evacuate tayo sa ibang mga lugar po, no, na malapit sa LGU o yung mga sinasuggest nila, lalong-lalo na po yung mga lugar na malalapit po sa mga ilog, at mag-ingat kayo dyan mga kaibigan. Yung panglima natin, magkaroon po tayo ng communication plan. Alam natin yung gagawin natin once na bumuhos na, no, itong pag-uulan. Ngayon po kasi medyo kalmado pa, pero once na maglandfall po sa extreme northern Luzon itong si Bagyong Julian, iba na po ang magiging epekto niyan mga kaibigan. Asahan nyo, babalik tayo sa sitwasyon na puro pagbabaha na naman at marami ang hihingi ng tulong ng mga kababayan natin na posibleng masalanta nga po ng bagyo. Yung pang-anim natin mga kaibigan, manatili na lamang po tayo sa ating mga kabahayan kung wala naman po tayong importanteng lakad. Especially yan mga kaibigan sa hapon po sa gabi. Diyan po madalas yung bugso or buhos po ng pag-uulan. So yun lamang ang update natin mga kaibigan. Kung natapos mo ang video, maraming salamat, no. Hayaan mo sa susunod, babawi ako sa inyo, no. Diyan lamang kayo. And huwag kalimutan mag-like and subscribe para ma-update ko kayo sa mga susunod nating weather update. Maraming salamat po.